Hello, what's up guys? Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala yung Kuya Carl. So ang date po ngayon is right now is August 18, 2025. So i-update po kayo sa aking latest portfolio update sa aking Wealthsimple account. Tapos titingnan na rin natin kung magkano yung payout nung nakaraang week, kasi nung nakaraang week is payout ng Group B sa Yieldmax ETF. So kinabibilangan nito is yung NVDY saka yung ULTY. So tingnan muna natin yung yung distribution schedule ng Yieldmax. Yan. Yieldmax ETFs announces distribution of PLTY, ULTY, MARO, LFGY, MERNI, and others. Yan. So ito yung nag-payout sila noong August 13. So simulan natin yung mga weekly funds. CHIPI 0.4056, GPTY 0.2920, LFGY 0.4484, UDTY 0.1917, RDTY 0.3123, SDTY 0.2031, ULTY 0.1006, YMAG 0.1617, YMAX 0.1102. Tapos dito na naman tayo ngayon sa monthly. Ito, Babo 0.7544, Dips 0.1787, FBY 0.6241, GDXY 0.6098, JPMO 0.2824, MARO $1.0043, MERNI 0.0946, NVDY 0.8397, and PLTY, itong pinakamalaki na payout ngayon, yung PLTY Palantir, $7.4924. So yun guys, ang winner ngayon dito sa Group B is yung PLTY. Ang laki ng binigay niyang dividends, $7.49. So meron lang akong pagmamayari na konti lang dito sa PLDY, pero karamihan na stock ko is NVDY, which is Nvidia. Tapos meron din ako ng MERNI, and then yung weekly ko meron ako ULTY. So yun guys, punta tayo ngayon sa aking Wealthsimple account. Tignan natin kung ano na nangyari. Okay nga guys, ito na po, 32,803.81. So yung nakaraan kong video, siguro mga 3 weeks ago, nasa 36,000 yung aking worth ng aking portfolio. So ngayon guys, bumagsak 32,803. So ganun talaga guys ang stock market, up and down siya. So syempre dahil sa akin naka-invest ako sa high yield dividend stocks. So matindi rin yung fluctuation ng kanya yung pag up and down ng value ng aking account. So punta tayo sa aking TFSA. So ito guys, yan. So bumagsak yung ating yung ating value ng stocks natin. Pero nag-payout siya ngayon yung nakaraang linggo, nag-payout siya ng yan, August 14, doon ko natanggap yung mga dividends ko, yan. So basically guys, itong araw na to, down talaga ang buong stock market, US stock market. Dahil sa mga policies din ni Trump. Kaya ganun talaga ang Pero syempre guys, pag nakita nyo yung ganyan, bumagsak yung inyong value ng inyong stocks,
Kasi ano tayo guys dividend investor tayo. So ang goal talaga natin is mapalaki yung ating yung monthly payout sa ating dividends. So yung ating mga dividend paying stocks, hindi natin siya ibebenta. Kumbaga buy and hold tayo guys. So kung wari bumagsak pa itong stock, itong mga price ng stocks, this is the right opportunity to buy. Hindi dapat tayo guys magpapanik na kailangan mo na ibenta yung shares. Isa ito sa mga pinakamalaking pagkakamali ng mga newbie na investors, na kunwari bumagsak yung price ng kanilang stocks, nagpapanik na sila at bibenta na nila yung kanilang mga shares. Wag nyo guys gagawin yan, na ibibenta nyo yung price, yung share price nyo, yung value ng stock nyo, bibenta nyo for a lower price. I-hold nyo lang guys, kasi every month nagbabayad siya ng dividends. So ganun lang ang strategy natin guys, buy and hold lang tayo. I-harvest mo yung yung dividends. Kasi yan guys ang mag-ano sa iyo, yung dividend paying stocks na yan, you will own it for the rest of your life. So kumbaga i-harvest niyo lang ng i-harvest yung dividends. At kung mas maganda bumili ngayon ng dividend stocks. So ngayon bibili ako ngayon. Nilopin ngayon ng stock market. So yun, daming choices kasi yan, red yung aking So ang lang dito is PLTY, tapos ito XEQT. Marami akong dividend paying stocks, pero meron isa akong growth stock, which is XEQT. So based siya sa total stock market. Yan. So gagawin ko, meron akong pera dito, US dollar 68.90, kinita ko nung last week. So gagawin ko yung $40 siguro, invest ko sa ULTY. Kasi maganda yung price niya, $5.90 lang. Siguro bibili ako ng palagi ko 8 shares siguro. Bili ako, tingnan ko muna, 8 shares. Kano yun? $68. Okay, 47.20 yan USD. Bili tayo ng 8 shares. Yan. Okay. Yun guys, ganun lang kabilis bumili ng shares. Yan. So I bought 8 shares of ULTY. Yan. Pinaparami ko tong ULTY dahil itong ULTY nagbabayad siya weekly. Every Friday nagbabayad siya. So pag mas marami yung shares mo ng ULTY, mas maganda. Tapos yung the rest, may natira pa akong pera siguro, di ba? Yan. 21.72. So gagawin ko, i-convert ko sa Canadian dollar to. Okay. Convert natin sa Canadian dollar. So 21.72. Yan. Convert na natin. So I'm getting 29.45 Canadian dollar. Yan. Done na. Okay, punta tayo ngayon sa ating TFSA. Okay. Magkano na yung pera natin dito? Canadian cash 35.38. Gagawin natin, kaganda dito sa Wealthsimple account natin, kahit na fractional shares, kung ano lang yung pera mo, pwede mong invest. Yan. So yung the rest ng pera natin, lalagay natin ngayon dito sa growth stock natin. Yan pwede kang mag-invest ng kung ano lang yung pera mo, 35.38, lalagay natin ngayon dito.
Maximum yan, 35-38. Bibili tayo ng XEQT. Kahit na maliit lang yung basta may pera ka, ilagay mo lang doon. Kasi growth stock to eh. Ayun, nakabili na tayo ng 35-38 worth of XEQT. So ganun lang guys ang ganun lang ang strategy ko. Kumbaga, kung kahit na maliit lang na pera, i-invest ko yan. Kasi I want my money to work for me. Siyempre pagka tumagal pa to, kuwari consistent ka every time na nire-reinvest mo lang yung pera mo, one day it will grow and it will support your ito na yung papalit sa yung sa yung day job. Yan. So yun lang guys ang ang update natin ngayon. Tapos tingnan natin sa aking non-registered. Dahil bagsak ngayon ng stock market. Tingnan natin. Non-registered. I'm on margin call. Bumagsak yung value nito. So meron akong utang na $12.60. Pero hintayin ko na lang siguro mag-payout yung dividends ko para ma-cover yung cost nito. $12.60 lang. Kaya nga ayokong i-link yung TFSA ko sa margin account ko eh. Dahil for sure hihilahin pababa yung aking TFSA account. So ito lang ang aking Misty, ULTY sa XEQT. So yun lang. So kada meron akong dividend stock, paying stocks, meron din akong growth stocks. Maganda talaga combination yung yung ginagawa mo. Yan, tapos meron din akong RSP account. Yan. Yan, ito yung aking RSP account. Yan, meron na rin akong kinitang dividends din. So hindi ko pa na yan. Pero eventually i-reinvest ko ulit itong yung natanggap kong dividends, i-reinvest ko ulit at bibili ako ng stocks na gusto ko. Para ang goal ko talaga ay dumami itong aking dividend paying stocks. Tapos magko-contribute din ako sa aking growth stock. Yung aking growth stock sa RSP is VTI, Vanguard Total Stock Market. Kumbaga itong single ETF na to, diversified na to. Nandito na lahat, yung Apple, Google, Microsoft, lahat ng mga big companies. Nandyan na. So itong mga dividend paying stocks na to, eventually sila magko-contribute sa aking growth stock. Hanggang sa ang goal ko talaga yung growth stock ko maging 70% overall ng total value nito. Tapos yung dividend stocks is 30%. Tapos yun guys, ito lang yung aking update for today. And I hope na I'll see you again sa aking next video, and take care guys. And have a good day and keep on investing guys. Saka I just wanna let you guys know na I'm not a financial advisor. I'm just your average amateur investor. So lahat ng mga ginagawa ko dito is only for entertainment and informational purposes only lang. And you guys need to do your own research pagdating sa pag-invest sa stocks and cryptocurrencies. And I'm not responsible sa inyong mga investments kasi kanya-kanya tayo guys ng style sa pag-invest. So ito ay aking portfolio, so this is the way that I invest. So I'm not kumbaga kayo ang bahala sa inyong destiny. Right? So until then guys, take care, have a good day, God bless, and I'll see you later sa aking next video. Bye.